Kumusta? So mag-unbox tayo ng DL05 version 2. So meron na tayong DL05 version 2 na hawak dito. Worth it naman kaya yung upgrade nito? Yung box na natin. Sa box, pareho lang sila ng box. Yung box nito, flat black. Tapos may silver image sa box. So walang pinagbago sa box. Tapos yung accessories nito, meron siyang Type-C cable. Pareho lang dun sa version 1. So halos pareho lang sila sa box. Panoorin yung unboxing video ko pala sa DL05. At magko-comparison na lang tayo dito ngayon. Kung hindi ka pa pala nakakapag-subscribe sa channel ko, pa-like, comment, at pasampal na rin pala sa ex mo. Di joke lang. Sa harap ng DL05 na version 1 at version 2, halos pareho lang din sila. Same size lang din sila. At nagbago dito yung power button. Yung power button ng DL05 version 1, kailangan mo siyang slide sa left para mag-power on yung DL05 version 1 mo. Dun sa right side naman yung power off niya. So, paglaruan mo na lang. Sa DL05 version 2, click lang yung power button niya. Isang click mo lang magbubukas na yung DL05 version 2. At sa isang click mo din, mamamatay na rin siya. Malaking upgrade to. Dahil mas maganda yung power button nito. Isang click mo lang, magpa-power on na siya. Kung ganito lang sana kadali para mag-click kayo ng crush mo. Kaso, slide yung utak niya. Pero to be honest, malaking upgrade talaga yung button na to. Hindi siya madaling masira kumpara mo sa dating DL05. Kung meron kayong dating DL05 na version 1, itago nyo na lang dahil mahal to pagdating ng araw. Mabibenta mo siguro to sa mga nangokolekta ng phone coolers. Sa harap, wala silang pinagkaiba maliban sa power button. Sa mga clip, wala ding pinagkaiba. Same pa din yung dalawang arm na nag-a-adjust. Ganito yung mga gusto kong clip, yung na-adjust silang pareho. Madali siyang ilagay o iporma sa cellphone mo. Sa plate, yan yung malaking upgrade talaga. Yung dating Memo Dl05, rubber cooling plate yun, pero sa bagong Dl05, aluminum na to. Tapos meron siyang design na ganyan na parang hawig na mga black shark wallpaper. At parang may pagka-matte finish yung color na ginamit sa plate na to. Kamukha talaga siya ng mga black shark wallpaper talaga. Kaya sana medyo iba yung design sana niya. Ang nawawala lang siguro dito yung yung logo. Yun lang siguro yung hinahanap ko dito sa plate na to, yung logo sa gitna. Sa mga ilaw, wala pa rin pinagbago. Nandyan pa rin yung banana yellow, green mango, pink BTS, pussy red, at maple pink na color. In short, pareho lang silang colorful. Ang pinagkaiba lang talaga nito yung power button, tapos yung aluminum plate. Kung gusto nyo pala ng mga phone case cooler, meron ako nabili sa Vendark, pero yung case na to pang Nintendo Switch. Siguro kung may Nintendo Switch kayo, pwede rin sa inyo to. Pero ako, nilagay ko yung mga coolers ko. Pwede mong ilagay kahit anong mga gamit mo doon. So, malaki din siya. Tapos, matibay din siya. Tapos, dyan ko rin nabili yung DL05 ko sa VENDARKPH. Mabilis yung seller na yan. Macho at gwapo pa. Ilalagay ko na lang yung link sa description para matagpuan nyo yung pogi na yan. Sa mga nagtatanong kung anong mas okay, kung Black Shark Phone Cooler ba o DL05 or yung mga Memo coolers, siyempre ang sagot dyan yung Black Shark talaga. Kung kapos ka naman sa budget, pwede na tong Memo Dl05. Parang kinumpara mo yung Apple sa Oppo, pero pareho lang naman silang nakakatawag tapos nakaka-text. Parang ganun. Pero malayo sa presyo. Sana nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa panonood sa akin sa mga walang kwentang video ko. I hope na maayos yung kalagayan nyo ngayon at buhay nyo ngayong pandemic. Basta laban lang. Kita tayo sa susunod na video. Pa-like, comment at pasampal na rin sa mga ex nyo. Once again, this is Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon.